Naisip mo ba kung gaano kasayang magkaroon ng isang taong walang sawang nagpapatawa, nangungulit, at laging naghahanap ng paraan para lang mapansin mo? Minsan kasi kapag palagi nating nakikita ang isang tao, hindi natin namamalayan kung gaano na pala siya naging mahalagang bahagi ng ating araw. At kapag dumating naman ang panahong tumigil na siyang magpakita, doon lang natin mararamdaman ang katahimikang iniwan niya. Ito ang kwento ng isang babaeng hindi napagod nagmahal at ng isang lalaking huli na napagtantong siya pala ang taong matagal niya nang hinahanap. Kung handa ka ng kiligin, tumawa at damen ng isang pag-ibig na nagsimula sa pagkabata at muling pinagtagpo ng tadhana, samahan mo kong tuklasin ang kanilang kwento. May mga taong kahit ilang taon mong hindi makita, isang ngiti lang nila ang kayang ibalik lahat ng alaala. Pero paano kung ang taong yon ay hindi ka man lang maaalala? Lumipas ang 12 taon mula nang huling makita ni Bea Villanueva ang batang lalaki na palagi niyang sinusundan noon sa kanilang probinsya. Si Nico, ang batang seryoso, tahimik, hindi mahilig makipaglaro. Samantalang siya, si Bea ang eksaktong kabaliktaran. Kung may pinakamalukit na bata sa barangay noon, siguradong siya yon. Hoy Nico, hintayin mo ko. Ayaw. Eh bakit? Eh kasi madaldal ka. At imbes na masaktan, tatawa pang lalo si Bea. Okay lang, susunod pa rin ako sa'yo. Ngayon, 30 anyos na sila, pareho ng may trabaho, pareho ng matanda, pero tila walang nagbago kay Nico. Isang Lunes ng umaga, nagmamadaling pumasok si Bea sa bago niyang opisina. Excuse me, late na ako. Halos mabitawan niya ang paper bag na may lamang pandesal habang tumatakbo papunta sa elevator. Saglit lang, huwag niyo munang isasara. Biglang may kumaway na humarang sa papasaran ng elevator. Napabuntong hininga si Bea. Thank you! Ngunit nang iangat niya ang tingin, parang huminto ang oras. Matangkad, malinis manamit, nakaitim na polo. Mahigpit ang pagkakasoklay ng buhok at seryosong ekspresyon. Nico? Napatingin ito. Bahagyang kumunot ang noo. Magkakilala ba tayo? Pakiramdam ni Bea may dumaang 10 truck sa dibdib niya. Ah, ha? Tahimik lang tong tumingin. I'm sorry, kilala ba kita? Napakurap si Bea. Hindi siya nito maalala. Samantalang siya, halos kabisado pa rin niya ang mukha nito kahit nagbinata na. Hindi niya namalayan bumukas na pala ang elevator. Nauna nang lumabas si Nico habang siya nakatayo pa rin, tulala. Kinagabihan, nag-video call si Bea sa matalik niyang kaibigan na si Mina. Hindi niya ako maalala. Anong ibig mong sabihin? Si Nico? Yung crush mo ng grade school? Oo. Oh, akala ko ba nakapag-move on ka na? Akala ko rin eh. Tumawa si Mina. Gwapo pa rin ba? Mas gwapo. Patay. Mas seryoso rin. Lalong patay. Kinabukasan, nalaman ni Bea ang mas malaking sorpresa. Everyone, meet our operations manager. Pagpasok ng lalaki sa conference room, nanlaki ang mata niya. Si Nico. Mr. Nicholas Fernandez. Tahimik lang tong tumango sa lahat. Good morning. Malalim ang boses. Kalma, walang emosyon. Pakiramdam ni Bea siya lang ang may naririnig na background music. Good morning, pabulong niyang sabi. Biglang nagsalita ang HR. Miss Villanueva? Napapitlag siya. Po? Pakisara po ang bibig ninyo. Baka may pumasok na langaw? Napahawak siya sa sariling bibig. Nagtawanan ng buong conference room, pati na si Bea. Oops! Si Nico, wala man ng reaksyon. At doon nagsimula ang misyon ni Bea. Operasyon, papansin kay Miko. Unang plano, coffee. Napansin niyang araw-araw tong umiinom ng black coffee, kaya kinaumagahan, maagang-maaga siyang bumili. Pagdating ni Nico, kunwari hindi niya pa napansin. Ay, Sir Nico! Kunwari, nagulat. Bumili ako ng extra oh. Tumango lamang to. Thank you. At kinuha ang kape at ibinigay sa security guard. Sir? Nakadalawang kape na ako. Ngumiti ang guard. Salamat po, sir. Si Bea parang gusto nang magtago sa ilalim ng lamesa. Second attempt sa pantry.
Napansin niya kumakain mag-isa si Nico. Umupo siya sa harapan nito. Hi! Hello! Ako nga pala si Bea. I know. Kilala mo na ako? Nasa employee ID mo. Tahimik, napakamot siya sa ulo. Favorite mo ba ang adobo? Oo. Favorite ko rin. Tahimik. So, tahimik ulit hanggang sa tumayo na si Nico. May meeting pa ako at iniwan siya. Napabuntong hininga si Bea. Ang hirap mo namang landiin. Third attempt. Birthday ng isa nilang office mate. May video okay. Nagkakantahan ng lahat. May sumigaw. Bea, ikaw naman! Napailing siya. Ayoko! Please! Napansin niyang naroon si Nico. Tahimik na umiinom ng juice. Napangiti si Bea. Sige na nga. Kinuha niya ang mikropono at ang unang kanta, Ikaw Lamang. Habang kumakanta, halos lahat ng tingin niya kay Nico. Ngunit kalagitnaan ng kanta may tumawag sa cellphone nito. Tumayo, lumabas ng function room, hindi man lang natapos ang kanta. Napabuntong hininga mga katrabaho. Samantalang si Mina, na inibitahan din sa party, halos maiyak sa katatawa. Bea, kung may award sa pagiging persistent, panalo na ako. Oh, at sa pagiging asyomera. Lumipas pa ang mga linggo, halos araw-araw may bagong kalokohan si Bea. Minsan nagkukunwari siyang hindi maabot ang folder kahit kitang-kita ng lahat na kaya naman niya. Sir Nico, tahimik lang tong lumapit. Kinuha ang folder, iniabot sa kanya. Thank you. You're welcome. Sabay aalis, wala na naman. Isang araw na abutan ni Bea si Nico sa rooftop ng building. Tahimik tong nakatanaw sa lungsod, lumapit siya. Pwede bang magtanong? Tumango ito. Bakit ba ang seryoso mo palagi? Matagal bago to sumagot. Di naman. E di gumiti ka? Tahimik. Sige na, tahimik pa rin. Ginawa ni Bea ang pinakakakaibang bagay. Hinila niya paitaas sa magkabilang sulok ng sariling labi gamit ang dalawang daliri. Tingnan mo, ganito oh, smile! Napatingin si Nico. At sa unang pagkakataon, bahagyang umangat ang labi nito. Napakaliit, halos hindi mapansin. Pero nakita yon ni Bea. Nanlaki ang mga mata niya. Uy! Ngumiti ka! Agad ding bumalik sa pagiging seryoso si Nico. Hindi. Ngumiti ka kaya, nakita ko. Hindi. Sinungaling? Umiling lamang to. Habang naglalakad palayo, hindi nakita ni Nico ang ngiti sa mukha ni Bea. Hindi rin nakita ni Bea na habang nakatalikod si Nico, may maliit na ngiting mulitong pinakawalan. Ngunit may isang tanong na unti-unting nabubuo sa isip ni Nico. Bakit sa tuwing nawawala si Bea sa opisina, tila mas tahimik ang buong araw niya at parang merong kulang sa buhay niya? May mga taong kahit ilang beses mong asarin hindi matitinag. Pero paano kung ang taong akala mong walang pakialam ay palihim ka na palang napapansin at pinagmamasdan? Lumipas ang ilang linggo matapos ang unang pagkikita nila sa opisina. At kung may isang bagay na hindi nagbago, si Nico pa rin ang pinaka-seryosong tao sa buong kumpanya at si Bea siya pa rin ang pinaka-maingay. Aba, Miss Villanueva, natatawang sabi ng receptionist isang umaga. Ano na naman ang misyon mo ngayon? Napangiti si Bea habang inaayos ang buhok. Simple lang. Ano? Napangiti si Sir Nico. Tumawa ang receptionist. Good luck! Mission number 4. Monday morning. Nagmamadaling pumasok si Nico, bitbit ang ilang folders. Habang naglalakad to sa hallway, biglang lumabas si Bea mula sa isang poste. Surprise! Hindi man lamang to natinag. Good morning. Yun lang? Opo, napailing si Bea. Alam mo ba, nag-practice pa ako ng entrance. Napansin ko, lumabas ba akong cool? Saglit siyang tinitigan ni Nico. Hindi, mukha kang nanggulat ng insurance agent. Halos mabitawan ni Bea ang hawak ng tumbler. Hala! At narinig yon ng ilang mga empleyado. Nagtawanan ng lahat. Sir! Reklamo ni Bea habang nakapamewang. Marunong ka rin palang magbiro? Tahimik lang si Nico pero may bahagyang kurba na naman ang labi nito. Mabilis ding nawala. Isang tanghali, abala ang lahat sa pantry. Napansin ni Bea na mag-isa na namang kakain si Nico at may naisip siyang plano. Lumapit siya sa cashier. Ate, pwede bang pakilagyan ng heart yung ketchup?
Napakunot noo ang cashier. Ha? Please? Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang order ni Nico. Pagbukas ito ng takip ng rice meal, isang malaking puso ang nakaguhit sa ketchup. Tahimik lamang tong tumitingin. Pagkatapos, lumingon sa cashier. Sino may gawa nito? Di na napigilan pa ng cashier ang pagturo. Si Ma'am Bea po. Lumingon si Nico. Nakatago naman si Bea sa likod ng refrigerator. Kitang-kita pa rin ang kalahati ng mukha niya. Lumapit si Nico. Miss Villanueva? Po, next time. Napangiti si Bea. Ano po? Huwag mong uubusin ang ketchup ng pantry. At naglakad na ulit ito. Napatawa ang buong pantry. Sir! Sigaw ni Bea. Ang unfair mo! Next, Company Sports Fest. Lahat nakasuot ng team shirts. Si Bea napunta sa parehong grupo ni Nico. Habang naghihintay magsimula ang relay race, napansin ni Bea, tahimik lamang tong nakaupo. Lumapit siya. Sir, may tanong ako. Ano? Kapag nanalo ko, tapos, lilibre mo ba ako ng ice cream? Tumingin ito sa kanya. Bakit? Kasi magiging proud ka sa akin. Sino may sabi? Hindi ba? Umiling ito. Sige, napasimangot si Bea. Kau talaga. Nagsimula ang relay. Dahil sa sobrang excitement, imbes na ipasa ang baton na ibato yon ni Bea, lumipad ang baton, tumama sa inflatable mascot. Tumilapon ang mascot, natumba rin ang photographer at natahimik ang buong venue. Pagkatapos, sabay-sabay silang nagtawanan. Namula ang mukha ni Bea. Nakakahiya! Lumapit si Nico, inabot ang baton. Okay ka lang? Tumango siya. Oo. Sigurado? Oo. Halika. Tayo na. At sa unang pagkakataon, magkatabi silang naglakad. Hindi nagsasalita pero para kay Bea, sapat na yon. Kinahaponan, mayroong dumating na bagong empleyado. Matangkad, palangiti, madaldal. Hello, ako si Marco. Sa loob lang ng 5 minuto, halos naging kaibigan na ito ng buong opisina. Pati si Bea. Ang kulit mo pala, tumawa si Marco. Mas makulit ka? Mula sa kabilang mesa, napatingin si Nico. Sandali lamang pagkatapos nagpatuloy ulit sa trabaho. Lumipas pa ang ilang araw, lagi nang magkasama sina Bea at Marco tuwing lunch. Hindi dahil may gusto sila sa isa't isa, kundi dahil pareho silang mahilig mang-asar. Bea! Tingnan mo! Biglang nagsuot si Marco ng stapler na parang singsing. Will you marry me? Halos malaglag sa upuan si Bea sa kakatawa. Oo, peke lang pala. Hoy! At nagbabatuhan sila ng tissue. Tawanan, asaran, halos lahat ng empleyado napapangiti rin habang pinapanood sila. Lahat, maliban kay Nico. Tahimik lang tong nagtatype, ngunit 3 beses na nitong maling na itype ang parehong salita. At napansin na yon ng sekretarya. Sir, okay lang po ba kayo? Tumango lamang ito. Oo, pero hindi niya namalayan, nakatingin na naman siya kina Bea. Dumating ang office outing na ang weekend. Nagkaroon ng company outing sa isang resort. Habang naglalaro lahat sa pool, si Nico nakaupo lang sa ilalim ng payong, nagbabasa ng libro. Lumapit si Bea, may hawak na water gun. Sir, tumingin ito. Wag! Ha? Alam kong may binabala ka. Ngumiti si Bea. Wala! At 3 segundong lumipas, diretsong tumama ang tubig sa mukha ni Nico. Natahimik ang buong resort, lahat napalingon. Napakagat labi si Bea. Naku! Dahan-dahang tumayo si Nico. Lumapit, 1 hakbang, 2, 3. Sir, sorry. Humakbang pa ito hanggang sa bigla nitong kinuhang isang timba ng tubig at basang-basa si Bea. Saglit na katahimikan, pagkatapos napahagalpak siya ng tawa. Sir, gumaganti ka pala ha? Ikaw ang nauna. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ng buong opisina ang pagtawa ni Nico. Hindi malakas, hindi matagal, pero totoo. Napatingin ang lahat. Uy, ngumiti si Sir. Seryoso ba yan? Napakamot ng batok si Nico, parang nahiya, habang si Bea naman parang nanalo sa loto. Achievement unlocked.
Kinagabihan, habang pauwi lahat sakay ng bus, nakatulog si Bea sa pagod. Unti-unti sumandal ang ulo niya hanggang sa mapunta to sa balikat ni Nico. Napatingin ang katabi nilang empleyado. Sir, mahina niyang bulong. Gigisingin ko po ba? Tahimik lang si Nico. Muling sinulyapan ng mahimbing na natutulog na si Bea. Pagkatapos marahan siyang umiling. Hayaan mo na. At sa buong biyahe, hindi siya gumalaw. Baka raw magising ang babaeng unang nagpasaya sa kanyang mga araw kahit hindi pa niya yon inaaming totoo. Ngunit pagbalik nila sa opisina makalipas ang ilang araw, may isang balita na magpapabago sa takbo ng lahat. May pagkakataong matagal nang hinihintay ni Bea, isang oportunidad na maaaring maglayo sa kanila. At yon ang simula ng mga araw kung kailan unti-unti na siyang mapapagod na magpapansin. 3 araw matapos ang company outing, napansin ng buong opisina ang isang bagay. Tahimik si Bea, hindi siya ang unang bumabati sa umaga. Hindi na siya dumadaan sa mesa ni Nico para mang-asar. Wala na ring mga corny jokes na dating kinaiiling ng lahat. Parang bigla na lang nawala ang pinakamaingay na tao sa opisina. Ano nangyari kay Bea? Hindi ko alam. May sakit ba? Hindi naman. Napatingin si Nico sa mesa nito. Naroon lang si Bea, tahimik na nagtatrabaho. Nakangiti pa rin, pero ibang ngiti na. Hindi na yon ang dating makulit na ngiti. Parang may tinatago. Nang lunch break, automatic na napatingin si Nico sa pantry. Wala si Bea. Kinabukasan napatingin ulit siya. Wala pa rin. Sa 3 araw, di niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya sa sekretarya. Nasaan si Miss Villanueva? Napangiti ang sekretarya. Bakit po? Wala lang. Concerned? Hindi, curious lang. Magkaiba po yun. Hindi na sumagot si Nico. Tahimik siyang bumalik sa opisina. Samantala, sa rooftop ng building, tahimik na nakaupo si Bea habang hawak ang isang puting sobre. Lumapit si Mina. Di mo pa rin sasabihin sa kanya? Umiling si Bea. Wala namang dahilan? Baka, wag na. Bea, napabuntong hininga siya. Pagod na ako, Mina. Sa kakahabol, tumango siya. Alam mo bang bilang ko? Ano? 27 beses. Ha? 27 beses akong gumawa ng paraan para mapansin niya. Napangiti siya. Pero ni isang beses, hindi niya ako hinabol. Tahimik si Mina. Masakit din pala pag ikaw na lang laging lumalapit. Kinagabihan habang nagliligpit ng gamit si Bea, nahulog ang isang maliit na kahon mula sa drawer niya. Tumaba sa isang lumang litrato, 2 batang puno ng putik, isang nakangiti, isang nakasimangot, siya at si Nico. Naalala mo ba to? Mahina niyang bulong. Naalala kita. Pero ako, hindi mo ako naaalala. Maingat niyang binalik ang larawan sa kahon, kasabay ng isang liham na hindi niya kailanman ipinadala. Lumipas ang isang linggo, lalo pang nanahimik si Bea hanggang sa isang umaga, tinawag siya ng general manager. Paglabas niya ng opisina, nakangiti ang lahat. Congratulations! Promotion ba? Manager na ba? Ngumiti si Bea. Hindi, may offer lang. Anong offer? Training. Saan? Saglit siyang tumahimik. Sa Cebu. Natahimik ang buong opisina. 1 buwan lang? Mahina siyang ngumiti. Hindi, 6 na buwan. Baka maging permanent na rin. Mula sa kabilang mesa, napahinto si Nico sa pagtatype. Hindi niya alam kung bakit pero parang may kumurot sa dibdib niya. Kinagabihan, nagkita si Bea at Mina sa paborito nilang milk tea shop. Sigurado ka na ba? Oo, pero mahal mo pa. Tahimik lang na tumango si Bea. Oo, bakit aalis ka? Ngumiti siya. Dahil gusto ko naman napiliin ang sarili ko. Napaluha si Mina. Alam mo, sana kahit 1 beses tawagin niyang pangalan ko. Kinabukasan, nagkaroon ng emergency meeting. Habang nagsasalita ang manager, napansin ni Nico walang tigil sa pagsusulat si Bea. Pagkatapos ng meeting, lumapit siya. Miss Villanueva, lumingon si Bea. Opo, sir? Saglit siyang natigilan. Hindi niya alam ang sasabihin hanggang sa, yung report. Opo, pakisend. Nasend ko na po 10 minutes ago? Tahimik ulit. Ngumiti si Bea. Sige po. At naglakad na rin siya palayo. Hindi na siya naghintay. Hindi na siya naghanap pa ng dahilan para humaba pa ang usapan.
At yon ang unang pagkakataon na si Nico ang nakatitig sa papalayong likod ni Bea. Lumipas pa ang mga araw, unti-unti. Napansin ni Nico ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Wala nang sticky notes na may nakadrawing na smiley face sa kanyang lamesa. Wala nang libreng candy. Wala nang good morning sir. Tahimik na rin ang elevator. Tahimik na ang pantry. At sa unang pagkakataon naisip niya, ang tahimik pala ng opisina. Isang hapon hinanap niya si Marco. Nasaan si Bea? Napangiti si Marco. Hala, ano? Tinatanong mo siya? Nagtatanong lang. Bakit? Wala lang. Umupo si Marco sa tapat niya. Sir, pwede po ba ako maging honest? Tumango lamang si Nico. Akala namin wala kang pakialam kay Bea. Tahimik lamang siya. Pero nitong mga araw, ikaw na lang laging nagtatanong kung nasan siya. Di nakasagot si Nico. Kinagabihan, nag-overtime siya. May nakita siyang maliit na kahon sa conference room. Nakabukas, mukhang naiwan. Nang silipin niya, may laman na makukulay na mga papel, mga doodles, mga corny jokes at mga cartoon niyang nakasimangot. May isa pang drawing. Si Nico, nakangiti. Sa ibaba, may nakasulat. Mission? Mapangiti si Sir Nico kahit isang beses lang. Napahawak siya sa papel. Hindi niya namalay na papangiti na rin pala siya. Nang biglang pumasok ang janitor. Sir, kay Ma'am Bea po yan. Talaga? Opo, lagi po siyang nagdodrawing kapag ka break time. Tahimik lang na sinara ni Nico ang kahon. 2 araw bago ang pag-alis ni Bea, nagkaroon ng simpleng despedida. May cake, may pizza, may tawanan. Ngunit hindi tulad ng dati si Bea ang tahimik. Habang nagsasalita ang manager, napatingin siya kay Nico. Tahimik lang tong nakaupo. Wala man lang sinasabi. Napangiti siya. Ganito na lang talaga. Natapos ang programa, isa-isa nang nagpaalam ang lahat. Good luck! Visit us! Congrats! Hanggang sa si Nico na lang ang natira. Nagkatinginan sila. Congratulations! Mahina nitong sabi. Thank you, sir. Sana napahinto ito. Wala. Ngumiti si Bea. Salamat. At inabot niya isang maliit na paper bag. Para sa inyo. Ano to? Buksan niyo na lang kapag nakaalis na ako. At yun na ang huling pagkakataon na siya ang unang lumakad palayo. Hindi na siya lumingon kahit isang beses. Kinabukasan, maaga pa nang dumating si Nico sa opisina. Automatic siyang napatingin sa mesa ni Bea. Wala na, malinis na, bakante. May naiwan lang na maliit na halamang succulent at isang sticky note. Sir, huwag niyong kalimutang diligan. Katulad ninyo, mukhang seryoso lang yan pero buhay na buhay kapag inalagaan. Hindi niya napigilang mapangiti. Kasabay noon, naalala niyang paper bag. Dahan-dahan niya tong binuksan. May lamang isang lumang litrato. 2 batang magkahawak kamay sa gitna ng palayan. Sa likod nito ay may nakasulat. Hi Nico, hindi mo siguro ako naaalala nung una tayong nagkita ulit. Pero okay lang. Masaya na akong minsan kitang napangiti. At salamat dahil kahit hindi mo alam, ikaw ang una kong naging dahilan para maniwala sa pag-ibig. Hindi na kita guguluhin, masaya na ako ron. Bea. Nanginginig ang mga kamay ni Nico. Muli niyang tiningnan ang litrato at unti-unti bumalik ang mga alaala. Ang maliit na batang babaeng laging nakabuntot sa kanya. Ang batang nagbibigay sa kanya ng candy. Ang batang tumatawa kahit lagi niya tong tinataboy. Ang batang minsang nagsabing, hintayin mo ko, Nico. Bigla siyang napatayo. Bea? Ngunit huli na. Nasa eroplano na ang babaeng matagal niya nang hindi pinansin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang lalaking hindi marunong humabol ay natakot na baka tuluyan niya nang naiwala ang babaeng matagal nang nasa puso niya. May mga pag-ibig na hindi nawawala, tahimik lang silang naghihintay hanggang sa dumating ang araw na ikaw naman ang matututong humabol. 3 linggo. 3 linggo nang wala si Bea sa opisina pero sa pakiramdam ni Nico parang 3 taon na. Tahimik pa rin ang opisina, may mga tawanan pa rin, may mga meeting pa rin, may mga deadline pa rin. Ngunit may isang bagay na hindi na bumalik. Ang ingay, ang sigla. Ang babaeng araw-araw ay may baon na kalokohan. Isang umaga, pagpasok ni Nico sa opisina, automatiko siyang napatingin sa dating mesa ni Bea. Bakante pa rin. May bago ng empleyadong nakaupo doon at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Parang may kirot na naman sa dibdib niya.
Sir? Napalingon siya. Si Marco. Naghahanap pa rin? Hindi. Napangiti si Marco. Sir, mm, hindi masamang aminin. Ano? Namimiss mo si Bea? Hindi na sumagot si Nico pero sapat ng katahimikan niya. Kinagabihan pag-uwi niya sa kanyang condominium, napansin niyang may nakasabit na susi sa pinto. May maliit na keychain, isang dilaw na smiley face. Napangiti siya. Naalala niyang minsan sinabi ni Bea, kapag malungkot ka, tingnan mo lang yan. Baka sakaling umiti ka rin. Noon, tinawanan lang niya yon. Ngayon, mahigpit niya itong hinawakan. Di siya nakatulog ng gabing yon. Paulit-ulit niyang binabasa ang liham ni Bea. Paulit-ulit din niyang tinitingnan ang lumang litrato at doon unti-unting bumalik ang lahat. 18 taon ang nakakalipas. 10 taong gulang si Nico noon. Tahimik, laging nag-iisa, hindi mahilig makipaglaro. Samantalang si Bea, araw-araw niyang sinusundo sa tapat ng bahay si Nico. Nico, tara! Ayaw. Sige na! Ayaw. E di sasama ko kahit ayaw mo. At talagang sumusunod to, kahit saan siya magpunta. Hanggang sa isang araw, lumipat ng Maynila ang pamilya ni Nico. Habang umaalis ang sasakyan, may batang babaeng humahabol. Nico! Balik ka ha! Hintayin mo ako! Hindi siya lumingon. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil ayaw niyang makita nito na umiiyak siya. Napadilat si Nico. Napaupo siya sa kama. Ikaw pala. Ikaw pala yon? Kinabukasan, pagpasok sa opisina, diretso siya sa HR. Pwede ako magtanong? Opo, sir. Saan ba yung training ni Bea? Napangiti ang HR. Bakit po? Kailangan ko lang. Iyan po ba ang official reason? Tahimik lamang siya. Makalipas sa ilang segundo, napabuntong hininga siya. Hindi. Namimiss ko siya. Halos malaglag ang hawak na ballpen ng HR. Hindi niya inaasahan ang agarang pag-amin ng binata. Ano po? I miss her. Makalipas ang ilang minuto, alam na agad ng buong opisina ang mga marites talaga. Narinig mo na ba? Si Sir Nico, umamin. Namimiss daw niya si Bea. Samantala, sa Cebu, masayang masaya ang buhay ni Bea. Bagong lugar, bagong mga kaibigan, bagong trabaho. At sa unang pagkakataon, hindi umikot ang mundo niya kay Nico. Natuto siyang gumala mag-isa, natutong mag-surf, natutong tumawa nang di naghihintay kung may makakapansin. Unti-unti, nabubuo ulit ang sarili niyang matagal niyang nakalimutan. Isang Sabado, habang naglalakad sa tabing dagat, may tumawag. Mukhang masaya ka. Napalingon siya. Si Marco. Nandito ka? Business trip. Talaga lang ha? O baka sinadya kita. Napatawa si Bea. Huwag kang magbibiro. Kaya umupo silang dalawa sa buhanginan. Alam mo, sabi ni Marco, ang tahimik na ng opisina. Ngumiti si Bea. Mabuti naman. Hindi. Hindi siya masaya. Hmm? Namimiss ka ng lahat. Tahimik lang si Bea, hindi siya sumasagot. Lalo na nang marinig ang sumunod. Lalo na si Nico. Napailing siya. Marco, huwag mo naman akong paasahin. Alam mo namang unti-unti nakakalimutan ko na yung tao eh. Hindi kita pinapaasa. Pero siya, wala siyang sinabi. Pagbalik ni Marco sa Maynila, diretso siya sa opisina ni Nico. Sir, nakita ko si Bea. Mabilis napalingon ang binata. Kamusta siya? Masaya. Napangiti si Marco. Ang ganda ng ngiti niya. Tumatawa siya, tulad ng dati. Parang may kung anong kumirot sa puso ni Nico. Pero hindi na ikaw ang dahilan. Tahimik ang buong opisina. Kinagabihan nakaharap si Nico sa salamin. Hindi siya sanay sa gantong pakiramdam. Hindi siya sanay na may hinahanap. Hindi siya sanay na may namimiss. Mas lalong hindi siya sanay na magsisi. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Bea noon. Kapag ikaw naman ang nangulit sa akin, baka hindi na kita pansinin. Noon, akala niya biro lang. Ngayon, natatakot siya na baka yun nga ang katotohanan. Lumipas ang 2 linggo, hindi na kinaya pa ni Nico. Pumasok siya sa opisina ng general manager. Sir, Nico, may natitira pa ba akong leave credits? Napatingin ng manager. Marami pa. Bakit? Gagamitin ko. Saan ka pupunta? Huminga siya ng malalim. Hahabulin kong babaeng matagal kong pinaghintay. Napangiti ang manager. Finally!
Makalipas ang 2 araw, lumapag ang eroplano sa Cebu. Sa unang pagkakataon, kinabahan si Nico. Mas kabado pa kaysa nung una siyang naging manager. May hawak siyang maliit na paper bag. Sa loob nito, ang lumang litrato nilang dalawa at ang smiley keychain. Tinulungan siya ni Marco na hanapin ang training center ni Bea. Ngunit pagdating niya roon, wala na po siya. Parang gumuho ang mundo niya. Nasaan siya? Day off niya po ngayon. May alam po ba kayong pinuntahan niya? Napangiti ang receptionist. Kung day off niya, sigurado, nandun siya sa paborito niyang lighthouse. Halos patakbo siyang pumunta roon. Habang papalapit, may nakita siyang babaeng nakaupo sa dulo ng parola, nakaharap sa dagat, hinahayaan ng hangin na paglaruan ng kanyang buhok. Si Bea, huminga ng malalim si Nico. Hindi niya alam paano magsisimula. Hindi siya sanay magsalita ng mahaba, hindi siya sanay manligaw, hindi siya sanay humabol. Pero ngayong pagkakataon, hindi na siya po pwedeng mahuli. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Bea ang mga yabag at akala niya isang turista lamang. Ngunit nang marinig ang pamilyar na boses, Bea, dahan-dahan siyang lumingon, nanlalaki ang mga mata. Nico? Hindi siya makapaniwala. Bakit, bakit ka nandito? Ngumiti si Nico at sa pagkakataong yon, hindi na yon maliit at pilit ng ngiti, kundi isang ngiti na puno ng pananabik. Ikaw kasi, di ka na nagpapapansin? Kaya napahinto siya, huminga ng malalim. Napilitan ako na ako naman ang gumawa noon. At sa unang pagkakataon natawa si Bea habang unti-unting namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Di pa man niya alam ang dahilan ng pagpunta ni Nico, may isang bagay na sigurado siya. Hindi na to ang seryosong lalaking iniwan niya sa Maynila. May nagbago. At ang pagpabagong yon ay nagsimula nung araw na tumigil na siyang magpapansin. May mga pag-ibig na hindi nasusukat sa dami ng salitang sinabi, kundi sa tapang na amining huli na at sa pag-asang hindi pa rin huli ang lahat. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng alon at huni ng hangin ang maririnig sa lumang parola. Magkatapat sina Bea at Nico. Pareho silang di alam kung sino unang magsasalita. Si Bea ang unang bumasag sa katahimikan. Akala ko hindi na kita makikita. Napangiti si Nico. Akala ko rin. Tapos, bakit ka nandito? Di agad sumagot si Nico. Di siya sanay magsalita na marami, lalo na kung tungkol sa nararamdaman niya, pero alam niya, kung tatahimik siya ngayon, maaari nang tuluyan mawala ang babaeng nasa harap niya. Huminga siya ng malalim. Nandito ako dahil hahanapin kita. Napakunot noo si Bea. Hahanapin? Tumango si Nico. Inahanap-hanap kita simula nang umalis ka. Pero dati, araw-araw kitang nakakita, hindi ko alam na ikaw na pala ang unang taong inahanap ng mga mata ko tuwing umaga. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata ni Bea. Dati, araw-araw kong gumagawa ng paraan para lang mapansin mo. Alam ko. Alam mo? Hindi ko alam nung una pero kalaunan alam kong sinasadya mo ng daanan yung mesa ko. Alam ko ikaw yung naglalagay ng candy. Alam ko rin ikaw ang gumuguhit ng mga smiley sa sticky notes. Natawa si Bea habang umiiling. At wala ka pa rin ginawa? Napayoko si Nico. Yan nga ang pinakamalaking pagkakamali ko. Humakbang siya papalapit. Akala ko hindi ako marunong magmahal. Akala ko seryoso lang talaga ako pero nung umalis ka, doon ko na-realize na ikaw palang dahilan kung bakit hindi boring ang bawat araw ko. Tahimik na nakatingin si Bea sa dagat. Nico, napagod ako eh. I know. Masakit din na ikaw lang ang laging lumalapit. I know. Kaya umalis ako. I know. Tapos ngayon, bakit? Muli siyang humakbang. Dahil ngayon, ako naman. Binigay niya ang maliit na paper bag. Binuksan niyo ni Bea. Nandun pa rin ang lumang litrato nila kasama ng smiley keychain at isang bagong sulat. Binasa niya yon. Hi Bea. Nung bati tayo, ikaw laging humahabol sa akin. Nung nagkita tayong muli, ikaw pa rin ang unang lumapit. Ikaw ang unang bumati, ikaw ang unang umiti, ikaw ang unang umibig. Ngayon, pwede bang ako naman? Pwede bang ako naman ang mangulit? Pwede ba namang akong maghintay sa'yo pagkatapos ng trabaho? Pwede bang ako naman ang magpatawa sa'yo kahit di ako marunong magbiro? At kung papayag ka, pwede bang ako na rin ang makasama mo habang buhay? Nico. Di na napigilan ni Bea ang pagluha. Bahaga niya tong sinuntok sa balikat. Ang daya mo? Bakit? Bakit ngayon ka lang? Napangiti si Nico.
Kasi ngayon ko lang naintindihan eh. Ano? Na ang pag-ibig hindi pala nakakahanap ng tamang oras. Natututunan lang pala itong pahalagahan. Biglang natawa si Bea. Ba't ka tumatawa? Naalala mo ba, nung grade school, araw-araw kitang sinusundan? Napangiti si Nico. Oo, tapos lagi mo sinasabi, ayaw. Pareho silang natawa. Ngayon magaan na ang lahat. Parang unti-unti nang naghihilom ang mga taong paghihintay. 3 buwan ang lumipas. Natapos ang training ni Bea. Pero sa halip maghiwalay ulit, tuwing weekend lumilipad si Nico papuntang Cebu. Kapag si Bea naman may pagkakataon siya ang bumibisita sa Maynila. Unti-unti nilang binuo ang relasyong matagal nang gustong simulan ni Bea. Ngayon, si Nico nang madalas magpadala ng pagkain, mag-iwan ng sticky notes at bumili ng paborito niyang milk tea. Minsan pa nga tinawagan siya nito. Bea, nasa baba ako. Bakit? May dala akong taho. Napatawa si Bea. Nag-eroplano ka para sa taho? Hindi, para sa'yo. 1 taon ang mabilis tumipas sa parehong parola kung saan siya unang hinabol ni Nico muli silang nagkita. Ngunit ngayon may dalatong maliit na kahon. Natatakot ako, biglang sabi ni Nico. Napakunot noo si Bea. Bakit? Kasi baka sabihin mong late na. Ngumiti si Bea. At kung sabihin ko, maghihintay pa rin ako. Gaano katagal? Habang buhay. Napangiti siya. Ang corny mo na? Ikaw ang may kasalanan eh. Bakit? Tinuruan mo ko. Dahan-dahan lumuhod si Nico. Nilabas ang simpleng singsing. Hindi ang grande, hindi mamahalin, pero puno ng kahulugan. Bea Villanueva, mula pagkabata, ikaw na ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Ikaw ang babaeng di napagod maghintay. At ngayon ako naman ang natutong magmahal, hindi na kita paghihintayin ulit. Huminga siya ng malalim. Pakakasalan mo ba ako? Tahimik lang si Bea. Pinagmasdan ng lalaking minsan hindi marunong umiti. Ang lalaking noon hindi marunong humabol, ngunit ngayon handang gawin ang lahat para sa kanya. Napaluha siya, ngunit kasabay nito ang isang napakagandang ngiti. Oo, 1,000 beses. Oo. 6 na buwan pagkatapos. Puno ng puting bulaklak ang mga maliit na hardin kung saan sila ikinasal. Hindi ang grande ang kasal, pamilya, malalapit na kaibigan at mga katrabaho lamang. Habang naglalakad si Bea sa aisle, hindi mapigilan ni Nico ang mapangiti. At napansin niyo ni Marco. Tinapik niya ang balikat nito. Sir, ngayon lang kita nakita na ngumiti ng ganyan. Napatawa si Nico. Kasalanan niya. Ni Bea? Oo, siya ang nagturo sa akin. Sa gitna ng resepsyon, lumapit si Mina kay Bea. Naalala mo ba? Ano? Sabi mo dati, kapag akong tumigil magpapansin, baka siya naman ang humabol. Tumawa si Bea. Kala ko nga hindi mangyayari eh. Napangiti si Mina. Pero nangyari. Lumapit si Nico sa kanyang asawa. Mrs. Fernandez, napangiti si Bea. Yes, Mr. Fernandez. Hindi ka na ba magpapapansin? Napatawa siya. Hindi na, kasi di ko naman na kailangan. Hindi na? Umiling siya. Hindi na, dahil ikaw na ang laging nakatingin. Napangiti si Nico. At bago pa man magsimula na ang tugtog, marahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Promise. Ano yon? Sa buong buhay natin, hindi na kita hayaan pang habulin ako dahil ako na ang laging lalakad sa tabi mo. May mga taong dumarating sa buhay natin na parang bagyo, maingay, makulit, puno ng kulay. Minsan, di natin agad nakikita ang halaga nila dahil iniisip natin palagi naman silang nandyan. Pero ang totoo, hindi habang buhay, may taong handang maghintay. At pag dumating ang araw na tumigil na silang magpapansin, maaaring huli na para habulin sila. Maswerte si Nico dahil pinigyan siya ng pagkakataon at maswerte rin si Bea dahil ang lalaking matagal niyang minahal ay natutunan ding mahalin siya ng buong puso. At doon nagtatapos ang kwento ng babaeng hindi napagod magmahal at ang lalaking natutong humabol. Dahil kung minsan ang tamang tao ay hindi dumarating sa tamang oras, kundi dumarating siya para turuan tayong maging handa sa tamang pag-ibig.
Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod pa nating nakakakilig at nakakaantig na kwento ng pag-ibig. At ngayon naman gusto kong marinig ang inyong opinyon. Kung ikaw si Bea, hanggang kailan ka maghihintay sa taong mahal mo? At kung ikaw naman si Nico, anong punto mo marirealize na mahalaga na pala ang isang tao sa'yo na palagi mong nakakasama? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Miss Sandra at ito ang Love Tales, kung saan bawat kwento'y may pusong naghihintay, pusong nasasaktan at pusong sa huli ay natututong magmahal.